Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. O narito na mga political updates, Ka-Coffee. Dismayado po si Pangulong Bongbong Marcos at feeling niya na deceive siya. Feeling niya na loko siya. And I think totoo, naloko siya ni Inday Sara Duterte. Biruin mo, ang turing sa'yo kaibigan at ang tao na tinuturing mo kaibigan, hindi kaibigan ang turing sa'yo. Pwede naman yan, Ka-Coffee. Pero actually, ang daming favor na ginawa sa'yo eh. Dahil nag-enjoy ka na tinuturing ka na kaibigan. Nako, dismayado po si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Kasi kung ating babalikan, Ka-Coffee, si Inday, sabi niya, hindi na kaibigan niya si Marcos. Hindi niya rin kaibigan si PBBM dyan. Very confident pa siya, Ka-Coffee, sa sinasabi niya na hindi niya kaibigan yan. Teka, i-share ko sa inyo, Ka-Coffee. And balikan din natin itong statement din ni Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi niya dinesignate itong si Inday Sara Duterte bilang officer in charge ngayon pong yung kanyang pagtungo dyan sa Laos, Ka-Coffee, sa Laos PDR para dumalo sa ASEAN Summit. Sige, isa-isahin muna natin yan. Balikan natin yung sinasabi ni Inday Sara Duterte. Very confident si Inday dyan eh. September 18, 2024. Ayan. May resibo ha. Hindi pwedeng magkainla si Inday Sara Duterte dyan. Nasa mga pahayagan yan. Yung resibo na yan na sinasabi niya hindi niya kaibigan si PBBM. Sige, basahin natin. Hindi kami magkaibigan. Wow! Eh di wag. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Parang utang na loob pa ni PBBM eh, na naging magkakilala kayo eh. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Oy, madam, nakinabang ka kay PBBM. Nanalo ka dahil kay PBBM. Pinagbigyan ka ni PBBM, yung presidential chopper, pinapagamit sa'yo. Nirespeto ka ng maraming tao because of PBBM, tapos biglang ganyan. Hoy, grabe ka naman dyan. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, di na kami nag-uusap, sabi ni Inday Sara Duterte. At hindi daw po sila magkaibigan. Si PBBM sumagot dyan, Ka-Coffee. Actually, ang tagal na nahimik ni PBBM dyan eh. Hindi siya nagsasalita dyan sa usapin na to. Kasi ayaw niyang patulan itong si Inday Sara Duterte. Kung gugustuhin lang ni PBBM na patulan itong si Inday, marami siyang opportunity, marami siyang chance. Presidente siya oh. Pwede niyang gawin yung ginawa ni Digong kay Leni Robredo pero hindi ginawa ni PBBM yan. Sige, ikaw DDS. May ginawa ba si PBBM tulad ng ginawa ni Digong na pang-aaway kay Leni Robredo? Wala kang makikita na ginawa ni PBBM yan. Posible yung mga kakampi niya ang dumadali. Ang House of Representatives at ang ilang miyembro ng gabinete ang dumadali kay Inday Sara Duterte. Pero hindi mo si PBBM. Hindi tulad ng ginawa ni Digong kung paano niya bastusin si Leni Robredo. O sige, headline ng ABS-CBN. Sige, basahin natin Ka-Coffee itong headline na to. Sana makarating ito kay Inday Sara Duterte. Itong statement na ito ni PBBM. And I think nakarating na yan. Marcos Jr. and Sara Duterte denying friendship. Maybe I was deceived. Si PBBM ang nagsasalita niya na maybe, hindi siya tiyak. Pero I think ako, sigurado, hindi sasabihin ni PBBM yan kung hindi siya na-deceive, hindi siya naloko. Mabait lang ang presidente natin, ayaw niya directly sabihin niya na niloko ako ni Inday Sara Duterte. May maybe pa. Maybe I was deceived, sabi ni PBBM. Nalin lang siya. Nino, ni Inday, ng kampo ni Inday, ng mga Duterte, ng mga DDS, ng mga supporters niya, na tinulungan niya rin ikampanya sa 2022 senatorial elections. Harry Roque, sino pa yung mga DDS na tinulungan ni PBBM ikampanya? Diba? Marami sila. Hindi mismong si Inday. Ano yun? Ginamit nyo lang si PBBM? Tapos ngayon, di nyo turing kaibigan? Ngayon, ipinagsisisigaw ninyo sa Maisog Rally? Na bangag? Na bumaba? Oy, grabe naman kayo dyan. Parang wala naman kayong utang na loob dyan. President Marcos Jr. on Friday, ngayong araw lang po yan, said he is, and I quote, a little dismayed. Dismayado daw po siya. Little lang, jutay lang, pero dismayado pa rin siya. To hear that Vice President Sara Duterte does not consider him as a friend. Totoo naman, kahit sino ba naman eh. Turing mo sa kanya, kaibigan. Nag-benefit siya dahil nag-enjoy siya sa pagturing sa kanya na kaibigan. Tapos, i-deny? Hindi kita kaibigan? Oy, grabe ka naman dyan. Marcos Jr. gave the statement when he was asked about his second-in-command's recent comment about their ties. Kasi sabi ni PBBM, may video tayo dyan, i-play natin yan. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. Marcos Jr. told reporters on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit, nandiyan po sa
Lau PDR. I am a little dismayed to hear that she does not think we are friends, sabi ni PBBM. Biruin mo ha, presidente na ang nagsasalita niyan. Madam Vice President Inday Sara Duterte. Presidente na ang nagsasalita niyan at ang sinasabi niya, I am a little dismayed. Dismayado ako dahil hindi pala kaibigan ang turing mo sa akin. Dapat ba ini-assist ni PBBM ang sarili niya para kay Inday Sara Duterte? Dapat hindi eh. Pero dapat noon pa lang sinabi na hindi kita kaibigan at hindi mo tinanggap yung mga tulong na ibinigay sa'yo. O request ka, nag-request ka ng DepEd, binigay sa'yo yung posisyon na yan. May mga kaibigan ka pa, nag-request ng posisyon, binigay ni PBBM yan. Kasi ang turing sa'yo kaibigan. Kung from the very beginning, hindi kaibigan ang turing mo kay PBBM, sana hindi ka na nag-request ng kung ano-ano. Nakikisama si PBBM kaya yung na-request niyang posisyon, binigay. Tapos yun pala, pinakinabangan lang, hindi naman pala kaibigan ang turing dyan. Madidismaya talaga yan si PBBM. Ikaibigan ang turing ko sa'yo, nag-benefit ka sa akin eh. Pinagbigyan ko lahat ng mga request mo eh. Pinagtanggol pa siya. In fact, yung unang taon na lumabas siyang illegal na paggastos ng confidential funds, pinagtatanggol pa siya ng mga supporters ni PBBM. Kahit tayo ka-coffee, pinagtatanggol pa natin siya kasi sumusuporta siya kay PBBM that time. Tapos biglang tumaliwas. Yung confidential funds na una na yan binigay yan ng Office of the President dahil walang ni-request ang Office of the Vice President. Galing yan sa presidente, yung pondo na yan. Allowed naman yan, ka-coffee. Pero yung paggastos, responsibilidad na ng OVP yan. Kayo na ang mag-liquidate dyan. Kaso inabuso ng pinagbigyan ng pondo. Sinong hindi madidismaya dyan? Halos ipahamak mo yung presidente. Tapos hindi pa pala kaibigan ng turing mo. Grabe naman tong si Inday. Sabi pa ni PBBM, I always thought that we were but maybe I was deceived. Laging iniisip ni PBBM, magkaibigan kami. Pero feeling niya, naloko siya. I think naloko talaga siya. Ginamit siya ng mga user-friendly. Wag na user-friendly, user na lang. Oy! Shoutout sa inyo mga DDS. Shoutout sa inyo mga supporter dyan ni Inday. Duterte resigned from Marcos Jr.'s cabinet this year without stating a reason in her resignation letter. Tama ba yun? Pinagkatiwalaan ka, di ba? Binigyan ka ng matataas na posisyon. Dinidesignate ka pa as next in line. Diba? Officer in charge pag nasa ibang bansa ang presidente. Tapos, pupunta ka ng maisog rally. Doon pa lang, no na yun. X na yan. Ikaw ang officer in charge ng bansa dahil nasa official trip ang presidente. And then makikita ka ng tao, nandiyan ka sa maisog rally. Ano yung ginagawa ng maisog rally? Nagsusumigaw. Pinagre-resign si PBBM, yet nandoon ka, yes, hindi ka nagsalita, sasabihin ng DDS. Hindi naman nagsalita si Inday dyan sa maisog rally. Yes, hindi siya nagsalita, pero her mere presence dyan sa lugar na yan, it says a lot. Maraming gustong sabihin, yung presensya niya lang dyan. Ang ibig sabihin, sinusuportahan niya yung mga pinagsisisigaw ng mga tao sa maisog rally dyan sa Liwasang Bonifacio dahil nandiyan siya. Pinagbigyan pa rin siya. Sige, hinayaan pa rin siya. Hinayaan siya sa pwesto niya, hindi siya tinanggal ni PBBM. Hinayaan niya na yan ang mag-resign. Hindi siya tinanggal out of courtesy. Kasi kaibigan ang turing sa kanya. Ayun pala, hindi pala kaibigan. Oy, mga manloloko! The Vice President later told reporters that among the reason why she bolted out of the administration was the alleged meddling of some lawmakers in the Department of Education's budget. Nagagalit siya doon sa pagtatanong ng mga miyembro ng House of Representatives sa budget. Anong gusto niya? Aprubahan na lang yan. Tulad ng sinasabi ni Marcoleta. Courtesy approval. Pwede yung courtesy approval kasi binibigay naman natin yan By practice, binibigay natin yan. Kasabi nga ni Marcoleta, tradition yan. Office of the President, Office of the Vice President. Inaalaw naman yung courtesy approval. Pero, kung walang record ng mga anomalya, proven na may record ng anomalya dahil COA mismo ang nagsasabi hindi tama yung naging paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. O tapos gusto mo mangyari pa yung courtesy approval? Definitely hindi na. Nagtampo si Inday dyan dahil sinisilip daw po yung kanyang budget. Ano yun? Pero ng taong bayan yun, waldasin nyo lang ng waldasin. Hindi naman pwede yan. Marcos Jr. on Friday also said it would be unfair to assign Duterte as the Philippines caretaker whenever he is out of the country as she is not part of the administration anymore. Sige, may video yan ka-coffee. May tanong kasi dyan si Ivan Mayrina. Teka, play natin yung video na yan.
front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did. Wait. Sir, my question is about the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the caretaker. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration. She's the Vice President. But she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we're doing. Malinaw ka, Coffee. Noon, una, kasi may mga series of events yan, ka, Coffee. Noong una, mga first year ni PBBM, first year, second year, ang dinedesignate niya na officer in charge, usually, na lumalabas sa balita, si Inday Sara Duterte. Next in line, expected mo naman yan. Kasi magkasundo naman sila that time. Diba? Hindi pa kumakala si Inday. Si Inday Sara Duterte yan. Nung nagkakaroon na ng reef, medyo hindi na nagkakaintindihan yan. Nagiging tatlo na sila. Si Inday, si Dar ata Si Dar at si DILG, mga secretaries, ka, Coffee. Basta tatlo sila. I'm not sure with the third one, no? Basta si Inday at si Dar secretary. Yung isa, I'm not sure if DILG or DOJ. Basta tatlo silang secretary na ginagawang officer in charge. Hindi na lang naging si Inday. Sabi naman, tinanong ang Malacanang dyan, bakit biglang naging tatlo yung officer in charge? Ang explanation nila dyan, lagi naman daw gano'n, usually. Pero doon kasi, isa lang yung napapublish na pangalan, si Inday Sara Duterte. So ang tanong ngayon, nasa Lao PDR si PBBM, official visit yan, ASEAN Summit yan Bakit hindi si Inday Sara Duterte ang designate? Ang sagot ni PBBM, simple. She is no longer part of the administration. Masakit yan. Ayun simpleng sagot yan, pero tumagos yan kay Inday Sara Duterte. You are no longer part of this administration. So wala kang karapatan maging OIC. Understanding natin yan, pero yan ang gustong sabihin ng PBBM. Mabait lang magsalita itong si PBBM. Imaginein mo kung si Digong ang nagsasalita niyan. Masakit yan. Diba? She's no longer part of the administration. Tapos nag-inelaborate pa ni PBBM dyan. Hindi siya involved sa day-to-day operations ng gobyerno. Tama. Ano ba ginagawa niya? Diba? Yes, Vice Presidente, spare tire. Pag nabutas ang gulong, papalit siya. Yun ang purpose niya. Noong parte pa siya ng cabinet, alam niya pa. Diba? Pag miyembro ka ng gabinete, alam mo yung nangyayari sa lahat ng mga executives. Sa lahat ng departments. Kasi kasama ka sa meeting. Alam mo yung takbo ng DA, alam mo yung takbo ng DOE, ng DepEd, ng DOH, lahat ng departments na under ng executive, alam mo. So alam mo yung nangyayari day to day. Kasi miyembro pa siya that time, DOH. Sorry, DepEd. Sekretary siya ng DepEd. Ngayon, kumalas na siya dyan. O VP na lang siya. Actually, hindi na nga siya nakakatulong siguro. Kaya sinabi na ni PBBM, she's no longer part of the administration. Why designate her as the officer in charge? Diba? Makes sense. Isa pa, pakinggan natin. Sir, my question is about the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the caretaker. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration anymore. She's the Vice President. But she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we're doing. Sir, my question is about... She left the administration. Siya ang umalis. Hindi siya inalis. Siya ang umalis sa administration. And tama ba siya ang i-appoint na officer in charge? Kung taksil yan. Di ba? Kung ano-ano gawin yan. Mahirap-hirap na. Di ba? Tapos ibabash yung si PBBM ngayon. Obvious naman. Na kanino yung loyalty ni Inday Sara Duterte? Baka ibenta pang Pilipinas siya kung sakali. Nakaharap siya ng katapat dyan. Ang tagal na nahimik ni PBBM siya. Dyan, hindi siya pinapatulan. Ngayon, nakarinig siya ngayon. Bibihira lang magsalita si PBBM pero masakit yung sinabi ni PBBM. Sapol siya dyan. She left the administration. Hindi siya itinalaga na OIC because she's not part of the administration. Hindi ka na parte ng administrasyon na ito, ano ka na lang extra? O mangampanya ka na lang, di ba? Aray yun, masakit yun. Sige, tingnan natin, baka meron siyang statement. Di ko pa nakita kung meron siyang statement Sinagot niya ba ito? Wait lang, hanapin natin. Baka sinagot niya yan. Kasi mahilig din ito maglabas na ng statement ngayon
Malamang sasagot yan. Ang last post niya, ka-coffee, 10 hours ago. Wala pa yung recent, no? May pinuntahan sila dyan sa isang, museum ata. Vincent's, Wenceslao Vincents. Bahay ni Wenceslao Vincents. Yan yung last post niya. Wala pa siyang sagot doon sa sinabi ni PBBM. Punta tayo sa kanyang spokesperson, si Harry Roque. Na isa pong pugante. Yan, lagi nagsasalita ito eh. Si Harry Roque. Na spokesperson ng lahat ata to, ng Duterte. 6 hours ago. Wala siyang post ka-coffee dahil ang recent post ni Harry Roque tungkol sa kanyang asawa. Statement daw po ni Mrs. Myla Roque. Yan po yung pinakabago niyang statement dyan patungkol dito sa Quad Committee na ginagawang investigasyon ng Quad Committee dito sa Pogo at ito mga transaksyon nila Harry Roque. Or sa tingin ninyo ka-coffee, ako tama lang sinabi dyan ni PBBM, makatikim man lang paminsan-minsan ng masasakit na salita itong si Inday, no? Dahil sobra-sobra na rin naman yung ginawa nila sa administrasyon. O sige, anong opinion mo dyan? Anong say mo dyan? I-share dyan sa ating comment section, no, para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? Pasuyo na lang ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page. Click lang po ng follow or like. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po ka-coffee ng subscribe. Diyan po sa baba. Subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Ay, nga pala ka-coffee. Wait lang. I-shoutout lang natin si Architect Jerry Valendez. Oy, solid ka-coffee ito. Nagkita kami kanina. Architect Jerry Valendez. Sir, shoutout po sa inyo. Thank you sa walang sawang suporta, no, sa ating mga content. Ito, solid Marco supporter. Architect Jerry Valendez. Thank you, sir. Thank you. Okay, ka-coffee. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po. Comment lang kayo dyan sa ating comment section, no, para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.